Okay, isang mapagpalang hapong muli sa ating lahat, mga kapatid sa ating pong Panginoong Diyos. Amen. Sa banal na kasulatan, muli maraming salamat sa mga nanunood. Ang panalangin ko palagi kung ito po ay inyong nais panuorin, ay panuorin po ninyo ng buo, mga kapatid sa ating pong Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Ang aklat ng Mateo, Kabanata 7, talata 24 hanggang 27, dito po natin kukunin ang ating pong ipapangaral sa hapong ito. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salitang ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay, ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Tayo po'y sandaling yumuko, tayo po'y manalangin muli. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po, ang gawain mong ito ay sa iyo ko po ipinagkakatiwala. Muli mo lamang pong gamitin na daluyan ang aking pong mga labi, ang aking isipan, dakilang Diyos, ay punuin mo ng iyong mga salita upang ito po ang aking masabi sa oras na ito, dakilang Diyos. Ikaw po ay magpalakas ng mga makikinig, Panginoon, mga nakikinig sa oras na ito, at ganun din, dakilang Diyos, ikaw po ay magtuwid ng mga pagkakamali, mga pagpapasya namin na wala sa iyong kalooban. Panginoon, ikaw po ay magturo, dakilang Diyos, ng tamang daan sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita upang masumpungan namin ang iyong mga pagpapala. Panginoon, dinadalangin ko po at inaangkin ang gawain ito ay magiging pagpapala sa bawat isa. Maraming salamat. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Amen. Praise God. Amen. Ang karunungan ay higit pa sa kaalaman. Ito daw ay ang kakayahang ilapat ang karanasan, pag-unawa at kaisipan upang makagawa ng matalino, tama at mabuting desisyon sa buhay. Ang karunungan din daw, ito ay nagpapakita ng malalim na pagkaunawa sa tama at mali. Kaalaman na nagbubunga ng maayos na pakikisalamuha at kakayahang gamitin ang kaalaman sa praktikal na paraan. At sa Biblia, ang karunungan, ito ay pagkilala at pagkatakot sa kapangyarihan ng Diyos na nagbubunga ng pagsunod sa nais ng Diyos na gawin nating mga tao araw-araw. Bakit ko po ito sinasabi, mga minamahal, sa oras na ito? Sapagkat ang karunungan ay lubos na mahalaga sa bawat aspeto ng ating buhay. Kaya ako'y mangangaral sa hapong ito, sa pamagat na karunungan ay lubos na kailangan sa pagtatayo. Amen? Wisdom is essential to build, mga kapatid sa ating pong Panginoong Diyos. Una po nating pag-usapan, ang karunungan ay lubos na kailangan sa pagtatayo o pagtatatag ng ating espiritual na buhay. Dahil ang karunungan, mga minamahal sa ating pong Panginoon, kagaya nga ng ating binasa kanina, ang kahulugan ng karunungan, mga minamahal sa ating pong Panginoon, ay kakayanan upang makagawa ng matalino, tama at mabuting desisyon sa buhay. Ito daw yung malalim na pagkaunawa sa tama at mali. Kaya mga kapatid sa ating pong Panginoon, napakahalaga kung gusto nating magkaroon tayo ng pagtatayo o nais nating itayo, itatag sa buhay natin yung ating espiritual, kailangan natin ng karunungan. At ang sabi ng Biblia sa Kawikaan, Kabanata 1, talata 7,
ang karunungan ay nagsisimula sa pagkatakot sa Diyos. Kaya mga kapatid, sa ating pong Panginoon, yung pagkatakot sa Diyos, kapag tayong mga tao ay natuto, nagkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Diyos, matatatag ang ating spiritual na buhay. Amen? Magkakaroon tayo ng kakayanang piliin alin ang tama at alin ang hindi. Makakagawa tayo ng desisyon. Meron tayong paninindigan na ito ang kalooban ng Diyos na nakabase sa salita ng ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Hindi na tayo magdidesisyon ng basta sa atin lang, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Lalalim ang ating ugnayan sa ating pong Panginoon at doon matatatag ang espiritual nating pamumuhay. Kapag tayong mga tao ay takot sa Diyos, lalalim ang ating relasyon sa Panginoon, gagawin natin kung ano yung kalooban at gusto ng Diyos, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Kaya napakahalaga ng karunungan sa pagtatayo ng ating spiritual na buhay. Kapag walang karunungan, gagawin lang natin kung ano yung akala natin ay tama. Amen. Kagaya ng ilan, mga minamahal sa ating pong Panginoon, na wala naman talagang pagkatakot sa Diyos, yung banal na pagkatakot, mga magnanakaw, nananalangin din. Sabi nila, Diyos ko po, huwag sana akong mahuli. Kaya, yung kanilang spiritual ay hindi matatag. Alam nila kung paano tumawag sa Diyos, pero wala silang takot sa Diyos. Dahil wala ang karunungan, hindi nila alam kung paano nila gagawin ang pag-iwas sa masama. Kaya mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos, napakahalaga ng karunungan sa pagtatayo ng espiritual. Pangalawa ay pagsunod o pagpapasakop sa itinalagang tagapanguna. Kailangan ito kapag gusto nating magtatag, magtayo, maitayo ang ating espiritual na buhay, kailangan meron tayong tagapanguna. Amen. Hindi pwedeng wala, hindi pwedeng sa sarili lang natin. Ang tupay hindi pwedeng mabuhay ng maayos kung wala siyang pastol. Walang magugupit sa kanya, walang magpapakain sa kanya ng tama. Kapag ka ang tupa ay nabubuhay sa ligaw, kung ano na lamang ang kanyang makain. Amen. Kaya napakahalaga, mga minamahal sa ating pong Panginoon, at kailangan din ng karunungan sa pagpili. Amen. Pagtingin, ito bang pastol na ito ba yung gagamitin ng Diyos sa akin? Hindi yung kanyang kakayanan, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Hindi yung kakayanan ng pastol ang tinitingnan, kundi, mga kapatid, sa ating pong Panginoon, dahil yung sa takot sa Diyos, amen, may banal na pagkatakot, magpapasakop. Susunod sa itinalaga, ito yung itinalaga sa aming pastol. Ano man ang sabihin niya, susunod ako dahil takot ako sa Diyos. Hindi dahil ako takot sa pastol, kundi dahil takot ako sa Diyos. Kaya ako'y susunod at magpapasakop sa Kanya. Sabi dito sa verse 24, kaya't ang bawat nakikinig, doon muna tayo sa nakikinig. Sa ating panahon, mga minamahal sa ating pong Panginoong Diyos, meron pa rin mga ganong mga tao na gusto pa rin nila yung kakausapin sila mismo ng Diyos. Kami, pag Diyos na nagsabi sa akin, saka ako maglilingkod sa Panginoon. Iniwanan ng Biblia, ito ang salita ng Diyos. Ang Biblia. Amen? Kaya kapag ito'y ipinapangaral sa tao, ito ang pangungusap ng Diyos. Nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan nito at sa pamamagitan ng itinalagang mga ngaral. Ano pang inihintayan mo? Bukas yung langit at sabihin sa atin, kailangan mo nang maglingkod.
Kailangan mong magtatag ng relasyon sa akin. Huwag mong gagawin yan. Masama yan. Ito ang gawin mo. Ito ang salita ng Diyos. Amen. At makakapakinig tayo ng mga salitang ito sa pamamagitan ng tagapanguna, unang leader na inilagay sa ating unahan, at dito sa ating kapulungan, pastor, mga kapatid sa ating pong Panginoong Diyos. Kung ano daw yung ating napapakinggan, sabi dito, dapat nating isinasagawa upang tayo maging katulad ng isang matalinong tao. Pero kapag tayo daw ay nakikinig lamang at hindi naman natin isinasagawa, para lamang daw tayong taong hangal. Pinapakahalaga ng karunungan, mga minamahal sa atin pong Panginoon, sapagkat ang karunungan, dito tayo matututo na makinig. Kailangan ng karunungan sa pakikinig, mga minamahal sa atin pong Panginoong Diyos. Dahil kapag tayo ay may karunungan, lalawak ang ating pangunawa, na kahit tayo ay nasasaktan sa ipinapangaral sa atin na salita ng Diyos, mauunawaan natin bakit baga ako nasasaktan. Meron nga pala akong ginagawang kasalanan, kaya ako'y tinatamaan ng salita ng Diyos. Kailangan kong baguhin. Kailangan isagawa. Amen. Hindi matatatag ang espiritual na buhay ng isang tao hindi marunong makinig at hindi marunong magsagawa. Amen. Hallelujah. Kaya kailangan ng karunungan. Matututo ang taong makinig kapag siya'y may karunungan. Mga kapatid sa ating pong Panginoon. At kapag ang tao'y may karunungan, ang bawat napapakinggan niya, kanyang isasagawa. Amen. Pinapakahalaga ng karunungan sa pagtatatag ng espiritual na buhay. Kaya sabi ng Bible sa Santiago, faith without work is dead. Hindi makapagliligtas ang pananampalataya lamang na wala tayong ginagawa. Kaya ang sabi ni Santiago, kung kayo nananatiling tagapakinig lamang at hindi tagapagsabuhay, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Amen. Kapag walang karunungan, mga kapatid sa ating pong Panginoon, hindi makikinig o walang gana, at dahil ayaw makinig, hindi ito isasagawa, mga kapatid sa ating pong Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Pansinin po natin yung mga taong walang pagpapahalaga sa espiritual. Kapag itong ilalapit mo, hindi sila makikinig, walang gana. Amen? Pero pag ang tao'y nagnanais na magtatag ng espiritual na buhay, gusto niyang makasigurado sa buhay na walang hanggan, yan yung mga taong talagang tunay na marunong, sila ay makikinig at kung ano ang kanilang napakinggan, yun ay kanilang isa sa buhay. Yan yung una. Amen? Wisdom is essential to build our spiritual life. Kung gusto nating makapagtatag ang spiritual na buhay, kailangan natin ng karunungan. Amen. At nagsisimula ang pagkuha ng karunungan, pagkatakot sa Diyos. Diyan lahat nagsisimula. Pag gusto nating maging spiritual people tayo, maging spiritual na tao tayo, magsimula tayo sa pagkatakot sa Diyos. Amen. Hallelujah. Pangalawa, amen. Wisdom is essential to build ourselves. Amen. Ang karunungan, ito'y kailangan sa pagtatayo o pagtatatag ng ating pagkatao at bilang Kristiyano tayo. Kapag walang karunungan, mga kapatid, sa ating pong Panginoon, muli kong babasahin itong kahulugan. Sabi dito, ang karunungan ay higit pa sa kaalaman. Ito ang kakayanang ilapat ang karanasan, pag-unawa at kaisipan upang makagawa ng matalino, tama at mabuting desisyon sa buhay. Gusto nating magkaroon tayo ng dignidad.
bilang tao, gusto natin makita ng mga tao na tayo nakakatayo sa ating sariling mga paa, kailangan natin ng karunungan. Kasi ang sabi, amen, ang karunungan, ito'y kakayanan, kaisipan upang makagawa ng matalino at tamang desisyon. Amen? Kaya hindi matatatag ang ating sarili. Yung ating dignidad kapag mali lagi ang ating nagiging desisyon sa buhay. Amen? Masabihin, ikaw ay hari ng sablay. Bakit? Kasi walang karunungan. Napakahalaga ng karunungan, mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos. Gusto natin na tayo ay, sabi nga ay, hindi naman kilalanin o kay igalang ng mga tao sa ating paligid. Kailangan ng karunungan. Amen. Hallelujah. Kasi kapag mabuti palagi ang nagiging desisyon natin sa buhay, kahit hindi tayo nakatapos ng pag-aaral, yung tiwala sa atin ng tao, yung pagkilala sa atin ng tao, yun ay kanilang ibibigay kasi nakikita nila. Paano kung wala tayong karunungan na nanggagaling sa Diyos? Na palaging sablay. Kasi palaging yung sarili natin, hindi ito ang naiisip ko, hindi nakakonekta sa kalooban ng Diyos. At isama natin ito ng kaunti, mga kapatid, sa atin pong Panginoon. Amen? Hallelujah. Ako'y nakikinig sa Sunday School ng Mandaluyong Church. Noong unang panahon, talaga sa lumang tipan, sa panahon ni Gideon, humingi siya ng tanda sa Diyos. Pero ngayon, hindi na applicable yung paghingi ng tanda. May Panginoon, gagawin ko ito. Sabi daw, narinig ko lang naman ito. Ayan. Halimbawa, nag-apply ng trabaho. Humihingi ng tanda sa Panginoon. Pag ako'y hindi tinawagan ng alas 3 ng hapon, ibig sabihin hindi kalooban ng Diyos. Ay tumawag kayo alas 4, ibig sabihin hindi na ba yung kalooban ng Diyos? Ay pag ako'y tinawagan ng Panginoon ng Lunes, kalooban mo po yung Panginoon. Ay paano kung Linggo tumawag? O kaya Martes? Hindi ba yung kalooban ng Diyos? Kaya sabi, kailangan ng karunungan, mga kapatid, sa ating pong Panginoon, para tayo ay makapagdesisyon ng tama. At makapagdesisyon tayo ng tama sa pamamagitan ng pagkuha ng karunungan sa salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, sa atin. Kung yung ating magiging pagpapasya ay nakaayon sa salita ng Diyos, sigurado yun. Pero kung tayo ay magdidesisyon ng sa sarili lang nating pag-iisip, sigurado yun, sablay tayo. Kaya sabi ng Bible, amen, ang akala ng tao, amen, ang kanyang plano ay mabuti, pero ang dulo pala nito ay kapahamakan. Pero kapag daw ipinagtiwala natin sa Diyos, amen, sabi, tao ang nagpaplano, pero Diyos ang nagbibigay ng katuparan. Amen. Hallelujah. Kapag meron tayong karunungan, mga kapatid, sa atin pong Panginoon, magkakaroon tayo ng malalim na pagkaunawa. Napakahalaga nito, mga kapatid, sa atin pong Panginoon, hindi yung event. Kasi kapag tayo po ay hindi nakatanggap ng unawa, minsan dito din tayo nagkakamali. Amen. Hallelujah. Ang halimbawa nito ay yung mga pangyayari sa buhay. Kapag wala tayong karunungan, mabilis tayong kakampi. Pero pag tayo may karunungan, lagi tayong nasa gitna. Binabalansin natin ang bawat sitwasyon. Pinapakinggan natin ang both side, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Hindi yung kung sino yung unang lumapit, siya lang ang ating papakinggan. Kaya yun yung nakakalungkot minsan. Lalo na ngayon, ang social media, very one-sided, mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos. Amen. Ang isang pangyayari, mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos,
Even yung road rage, kung hindi yun nakuna ng buo, kung walang nagpatotoo nun, di ba? Nakita lamang ay yung lalaki ay binugbog, may hawak na baseball bat. Yung pala, una palang nanghampas yung naka-baseball bat. Napilitan lang lumaban yung isa. Inabugbog. Very one-sided ang social media pag hindi buo. Kaya kung wala tayong karunungan, basta tayo maniniwala, masamang tao pala ito. Nasaan doon? Tapos, malalaman, hindi pala talaga masamang tao. Mawawalan tayo ng dignidad. Mawawalan tayo ng isang salita. Kaya napakahalaga ng karunungan, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Ang karunungan din ay nagbubunga ng maayos na pakikisalamuha. Ibig sabihin ito ay yung people skills, mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos. Amen. At ito itinuro din sa atin. Nasabi nga ng ating leader, mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos, hindi mo pwedeng ipagpilitan ang basketball doon sa ang hilig ay boxing. Pero pag wala kang karunungan, ipagpipilitan mo yung gusto mo. Magkaiba yun. Amen. Magiging magkakontra kayo. Kaya sa pakikisalamuha, napakahalaga ng karunungan. Sabi dito sa 28 hanggang 29, namangha kay Jesus ang mga tao nang kanilang marinig ang kanyang pagtuturo. Sapagkat nagturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Kapag magsasalita tayo, mga minamahal sa ating pong Panginoon, at meron tayong karunungang nanggagaling sa Diyos, mamamangha yung mga tao. Amen. Hallelujah. Kaya maraming nabibless pag si Brother Tuto Imor ay nangangaral. Nag-i-English siya, pero hindi siya nakatapos ng grade 1. Tama yung kanyang English. Amen. Hallelujah. Kaya namamangha ang mga tao. Sabi, grabe ang karunungan ito. Diba? May isang pagkakataon pa nga sinabi, hindi ba ito'y kapatid ni Maria? Di ba yan ay anak ni Jose, na karpintero, at ang iba niyang mga kapatid ay nagtatrabaho sa atin? Saan kumuha ng karunungan ng tao na yan? Namamangha yung mga tao sa paligid. Kaya tayo, ganun din tayo pag meron tayong karunungan, mga minamahal sa ating pong Panginoon. Amen. Tataas ang dignidad natin, yung patotoo natin, mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos. Kapag kasi tayo ay may karunungan, amen, matututo tayong ingatan natin ang ating patotoo bilang Kristiyano. Pero yung mga kapag nawawala na ang karunungan, hindi na nila naiisip. Diba? Na may mga taong pwedeng matisod at mabulid sa impyerno dahil hindi na nila iniisip na Kristiyano nga pala ako, bakit ko ito ginagawa? Hindi nga pala ito gawain ng mabuting tao, bakit ko ito ginagawa? Hindi na nag-iisip, basta't gagawin niya yung gusto niya. Kaya nawawala yung mataas na pagkakilala, mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos. Amen? Hallelujah. At ang tunay na nagkakaroon ng karunungan ay natututo sa pagkakamali. Ibig sabihin, marunong tumanggap. Kapag ikaw ay taong marunong tumanggap ng pagkakamali, amen, ikaw ay magiging mukhang marunong. Marami kang matututunan. Pero pagka ikaw ay tinutuwid at puro kakatwiran, hindi karunungan ang matututunan ng mga taong laging katuwiran lamang. Kayabangan ang kanyang makukuha. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos. Sabi nga, kapag ikaw ay hinuhusgahan, hindi mo naman kailangan palaging ipagtanggol ang iyong sarili. Gawin mo lang kung anong tama. At ang mga tao din ang magsasabing mali ang kinukwento ng iba tungkol sa iyo. Amen? Kaysa ikaw ay gaganti, magsasalita ka rin,
para mo lang pinapatunayan na totoo yung sumbong sa'yo. Yung usap-usapan nila tungkol sa'yo. Pero pag ikaw ay tumahimik, tapos ginagawa mo lang ngayong mabuti, yung mga tao rin na magsasabi, hindi naman pala totoo yung kinukwento tungkol dyan. Eh, tinan mo, babait naman. Di ba? Hindi natin kailangan palaging makipagtalo at ipagtanggol ang ating sarili. Manahimik ka lang at gawin mo yung tama na kalooban ng Diyos. Amen? Kaya napakahalaga, ito yung pangalawa, napakahalaga ng karunungan sa pagtatayo o pagtatatag ng pagkatao. Amen? Napakahalaga po niyang karunungan. Kaya lagi po nating hingin yan. Natin, hindi ko sinasabing kayo lang, natin, tayong lahat, lagi nating hilingin. Hindi ko sinasabing ako'y marunong na, kaya nga, ini-encourage ko kayong lahat, lagi nating hingin sa Diyos. Panginoon, bigyan mo po ako ng karunungan. Amen. Pangatlo, amen. Wisdom is essential to build our family. Amen. Kailangan ng karunungan sa pagtatatag ng pamilya. Parang ito'y sa pag-aasawa. Amen. At kung may pamilya na, para mas matatag, amen, kailangan ng karunungan. Lalo tigit tayo ay mga Kristiyano na, tayo mga mananampalataya, dapat lagi nating iniisip papaano magkakasundo, papaano magkakaisa ang ating pamilya. Amen. Hallelujah. Kailangan natin ng karunungan, kailangan palagi nating hinihingi sa Diyos, Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan, papaano mayu-unite ang aking family. Amen. Yung reunion, napakaganda po niya. Kung tama ang intensyon. Ano kasing reunion, kahit magkakapatid, amen, sa halip na kasayahan, nagpapayabang. Ang reunion ay reunite. Para magkaisa ulit, para magkita-kita, para magpatatag ang pamilya. Yan ang ibig sabihin, mga kapatid, sa atin pong Panginoon. Amen? Kailangan ng karunungan. Dapat, ang maging kaisipan natin, mga kapatid, sa atin pong Panginoon, unang-una ay paano natin maiilapit ang ating pamilya sa Diyos. Yan ang pinakamarunong na desisyon para matatag ang isang pamilya. Pamilyang naglilingkod sa Diyos. Kasi pag ang pamilya ay naglilingkod sa Diyos, mga minamahal sa atin pong Panginoon, magkakaroon ng kapayapaan. Magkakaroon ng kaayusan. Magkakaroon ng pagkakaisa. Magiging matatag ang isang pamilya kapag ka naglilingkod sa Diyos. Pero pag hindi lahat naglilingkod sa Diyos, ang kalungkot pag ikaw lang mag-isa, amen, pinaglalaban mo ang kalooban ng Diyos, tapos dinidigma ka nila. Kailangan pa rin karunungan. Bakit? Kung tayo lang, kung ikaw lang ang mananampalataya sa iyong pamilya, kailangan mo lang ingatan ang iyong patutuo. Diba? Sabi nga ni Pastor Boyet, narinig ko, amen, sumagot siya nung Sunday school, amen, nung linggo, sabi niya, gusto mong maakit ang iyong pamilya sa gawain ng Diyos, palagi ka namang galit. Diba? Sabi ni Pastor Boyet, pinagsasabihan mo yung iyong mga mahal sa buhay sa mali nilang ginagawa, pero nagalit ka. Ipakita daw natin na talagang tayo naglilingkod sa Diyos. Amen? Hallelujah. O daw mamaya, sabihin nung ating ini-invite, ikaw ay pumunta sa church. Akitin mo ko sa church, ikaw nga palagi kang galit. Di ba? Paano yun natin maaakit, mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos? Amen? Dapat maayos din ang pakikisalamuhan natin sa ating pamilya. Amen? Hallelujah. Kaya sa mga in-laws, lalo tigit, mga kapatid sa ating pong Panginoon, huwag nating kalilimutan ang pamilya ay pamilya. Amen? Sino mang pumapasok sa ating pamilya, pamilya yan. Amen? Ayusin natin ang pakikisalamuha sa kanila, mga kapatid sa ating pong Panginoong Diyos. Amen?
Hallelujah. Kaya sinisikap ko mga kapatid sa ating pong Panginoon sa abot ng aking makakayat sa tulong ng Diyos. Even kahit minsan ako'y nagagalit na, gusto kong sabihan ng masasakit na salita yung aking mga bayaw. hindi ko ginagawa. Baka sabihin mamaya, pastor ka pa naman. Tapos ganyan ka, paano magiging matatag ang ating pamilya? Diba? Magkakaroon tayo ng batik. Nakikita pa lang tayo, sabi, nandiyan na naman si pastor. Pastor, mas mamugali. Diba? Diba? Gusto ba natin yun? Na tayo sasabihin, nandiyan na naman si Born again na masamang ugali. Diba? Paano natin maaakit sa gawain ng Diyos ang ating pamilya? Kaya kailangan ng karunungan. Papaano ko kaya maaakit, may ilapit sa Diyos ang aking pamilya? Amen? Ang kwento, mga kapatid, sa ating pong Panginoon ng ating fellowship, si Pastor Wayman Mitchell ay nakakilala sa Panginoon dahil sa palaging pagpapatanghalian. Noong una, hindi ang kanyang purpose, hindi yung pagsamba, kundi yung tanghalian. Pero dahil yun yung way, nung kanyang, hindi ko, nakalimutan ko na kung kapatid yun, o bayaw, o hipag niya, na palagi silang iniimbitahan na magtanghalian sa kanilang bahay, pero bago magtanghalian, mag-church muna. Sabi, mag-church muna tayo bago tayo magtanghalian sa bahay. Yun ang ginamit na daluyan para magkaroon ng Father's House. Amen? Hallelujah. Kahit hindi mananampalataya pa noon si Pastor Wayman Mitchell, amen, maayos, nakatanggap siya ng maayos na pagtrato mula doon sa kanyang pamilya. Kaya siya na-convert. Amen. Kaya kung gusto nating mailapit ang ating pamilya sa Diyos, amen, sikapin natin sa tulong ng Panginoon, ayusin natin ang ating pakikisalamuha sa kanila. Amen. Hindi naman yung pakikisalamuha na nagiinuman sila, nagsusugalan sila, sasali ka. Hindi yun. Ibig sabihin, kahit ganun ang kanilang ginagawa, huwag mong laging, huwag mong laging pagalit na, ano ba yan, ganito na naman ginagawa nyo, ganyan. Huwag na tayong dyan. No, sa halip na tayo mapalapit, matatakot sila sa atin, iiwas. Kailangan maayos yun. Nag-ano na naman kayo, ha? Alam nyo, yan ay masama sa kalusugan, baka kayo magkasakit. Bawas-bawasan naman ninyo yan. Amen? Hallelujah. Ako sa akin pong mga kapatid, lagi ko din sinasabi, ay mag-ingat kayo, marami na tayong mga kamag-anak na namatay dahil dyan. Kailan pa kayo titigil dyan, di ba? Lagi tayong humingi ng pinakamatalinong paraan upang magkaroon ng matatag na pamilya. Amen. At ang pinakamatalinong pamamaraan, mga kapatid, sa ating pong Panginoon, una, pananalangin. Lagi nating ipanalangin ang ating pamilya. Banggitin natin yung kanilang mga pangalan. Amen. Hallelujah. Pangalawa, sa pamamagitan ng ating lifestyle, unang buhay nga natin kung paano tayo nabubuhay bilang mga mananampalataya. Amen. Hallelujah. Huwag natin silang kakalimutan. Palagi natin silang ipagpipray. Kung meron tayong panahon at pagkakataon, ipadama natin na sila'y mahalaga sa atin. At pangatlo nga, i-invite natin sila palagi sa gawain para sila'y maglingkod sa Diyos. Yan yung pinakamatalinong pamamaraan para matatag ang ating pamilya. Amen? Maglingkod sa Diyos. Karunungan. Wisdom is essential to build. Dito ko po ito tatapusin sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 4, talata 5 hanggang 8. Meron po tayong mababasang ganito. Sabi dito, salita ko'y huwag mong lilimutin o tatalikuran. Ang pag-unawa at karunungan, sikaping makamtan. Huwag mo itong pabayaan at ikay kanyang iingatan. Huwag mo siyang iiwanan at ikay kanyang babantayan. Unahin mo sa lahat, pagtuklas ng karunungan.
Ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. Karunungay pahalagahan at ikay kanyang itataas, bibigyang karangalan kapag iyong niyakap. Amen. Ganyan kahalaga ang karunungan sa buhay nating mga tao. Amen. Pagpalain tayo ng ating pong Panginoong Diyos. Amen. Tayo pong lahat